Isipin mo, sobrang tangkad mo, 7'6". Akala mo advantage na agad yon sa basketball. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na muntik nang matapos ang kanyang karir bago pa ito magsimula? Ito ang kwento ng isang higanteng kamuntikan ng sumuko pero naging bangungot na ngayon sa ilalim ng ring. Si Samuel De Guara ay ipinanganak noong June 21, 1991 sa maliit na bansang Malta. Sa murang edad, siya ay naging kakaiba hindi dahil sa talento, kundi dahil sa kanyang sobrang tangkad. Habang ang iba nag-e-enjoy sa paglalaro, siya naman ay hirap sa paggalaw ng katawan, hirap sumabay at madalas pinagtiktinginan. Dahil sa kanyang height, nabigyan siya ng chance sa US. Naglaro siya sa St. Augustine's University at University of Findlay, pero dito niya naranasan ang realidad. Hindi sapat ang kanyang tangkad. Mas mabilis ang laro sa college, mas malalakas ang kalaban, at bawat kahinaan mo lalabas. At habang sinusubukan niyang makipagsabayan, dumating ang pinakamalaking bangungot ng isang atleta. Ang ACL injury, isang injury na kayang sirain ang karir. Dito, maraming player ang tuluyang nawawala at para kay De Guara, tila dito na magtatapos ang lahat. Walang spotlight, walang NBA, walang kasiguraduhan. Pero hindi siya sumuko. Isa-isa niyang binuo ulit ang sarili niya. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa, Italy, Spain, Malaysia. Walang kasiguraduhan, pero tuloy ang laban. Hanggang sa makarating siya sa ASEAN Basketball League. At dito, nagbago ang lahat noong 2019-20 season. Sa San Miguel Alab, Pilipinas, nakita ng fans ang isang higante. Halos abot ang ring, halos hindi na kailangang tumalon. At sa ilalim, siya ang hari. Nakapaglaro rin siya para sa Zamboanga Valientes noong 34th edition ng Dubai Basketball Championship at sa Governor Hofer Invitational Basketball Championship sa Zamboanga, Sibugay. At nito lang, February 19, 2026, muli siyang bumalik sa Pilipinas. Pero bilang import ng Macau Black Bears kasama si Tony Mitchell para sa paparating na 2026 PBA Commissioner's Cup. Hindi siya NBA superstar, hindi siya sikat sa buong mundo. Pero siya ay patunay na hindi mo kailangan maging perpekto para magtagumpay. Minsan, sapat na ang hindi ka sumuko. Dahil sa huli, ang tunay na laban ay hindi sa kalaban, kundi sa sarili mo. Kung gusto mo pa ng ganitong kwento, subscribe ka lang dahil mas marami pa tayong ilalabas na mga kwentong hindi mo pa naririnig.